Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakikita niyo dito sa harap, inshallah, ay yung mga gagamitin natin para sa paghuhugas, paglilinis, pagpahigo ng kapatid natin sa Islam, yung patay na Muslim. Isa ilan dito, ito ay apron. Para ito isapin natin sa ating katawan, no? Na kung tayo yung ililinis, hindi ma-score yung ating sarili sa tubig o ano pa mang mga dumi na galing sa katawan ng ating kapatid. Kailangan din natin ng mask, face mask, para ito sa kung halimbawa man kahit na hindi maaabang, hindi na naman yung katawan ng kapatid natin, kailangan din natin gamitin yan kung kinakailangan po. At saka kailangan din natin gamitin yung gloves. Okay? Kailangan din natin itong dalawang tela ng tuwalya para ito takpan yung pribadong bahagi ng katawan, private parts ng kapatid natin na Muslim. Simula sa puso hanggang sa tuhod. So ito pakita natin mamaya. Kailangan din natin yung malaking gunting para ito sa pag-alis o gupitin natin yung damit o pantalon ng kapatid natin. Ngunit kung halimbawa ang kanyang damit ay pwede pang gamitin, pwede itong alisin ng hinay-hinay na merong respeto at pagmamahal. Kailangan din natin na maliit na gunting na ang layunin nito ay para ito i-trim sa kung mahabang bigote na sumusobra sa bibig ng tao. Kailangan ito. Kailangan din natin ang nail cutter para sa kuko, sa kamay, at saka sa paa. Kung mahaba ito, kailangan ito putulan. Kailangan din natin ng shaver o pang-ahit. At ang pagkakaiba naman kung tayo ay nabubuhay, nag-aahit tayo dito sa masilang bahagi ng katawan, sa kilikili natin, at sa masilang bahagi ng katawan. Ngunit kung siya ay patay na, ang aahitin na lamang natin na balahibo ay dito sa kilikili. Hindi na natin pwedeng ahitin yung balahibo sa pribadong bahagi ng katawan ng ating kapatid sapagkat bawal natin na tingnan yung kanyang pribadong bahagi ng katawan. Isa pa kailangan natin brother, yung plaster. Na kung halimbawa mayroong sugat na kinakailangan na lagyan ito ng sapin na hindi mas po yung sugat niya, lilinisan ito at lalagyan natin ng plaster. With still respect na paglalagay. Kailangan natin ng sponge para ito sa paglilinis ng kanyang katawan. Kagaya ng normal na naliligo tayo, na gumagamit tayo kumisa ng panghilod, so ganun din sa kapatid natin na Muslim. Kailangan din natin ng mask perfume. Ito yung dalawang mask perfume. Ito yung black at saka yung powder na white. Mask o mosko na pabango. Ito yung powder na itim at ito yung powder na puti. Ito ay makikita niyo mamaya kung paano natin gagamitin ito. Kailangan din natin na mosko na pabango, oil base. Ito ay gagamitin natin mamaya sa itong bahagi ng katawan ng kapatid natin na ginagamit sa pagsujud. Kailangan din natin, mga kapatid, kailangan din natin ng sabon. Itong sabon ay non-alcohol base. Ito ay non-alcohol base. Pwedeng powder, pwede rin yung bar na sabon. Kailangan natin ng cedar. Ito yung cedar. Ito yung dahon ng mansanitas. Mansanitas ang tawag dito sa atin. Dahon ng mansanitas, pinatuyo at ginili, ito yung kinalabasan niya. Ang layunin nito, ito ay nagsisilbing sabon sapagkat ito ay mabango at nalilinis yung katawan. Kailangan din natin mga kapatid yung tinatawag na alkampo. Itong alkampo na ito siya pag binili natin.
ito siya dinidikdik natin. Yan yung powder. So, itong dalawa ito yung kampo. So, pag dinigdig na natin, naging powder na siya, ganito na yung itsura niya. So, itong tatlong ito na nakikita nyo, sabon, alkampur at saka yung sidr. Dahon ng mansalitas. Ito ay dalawang ito ay hinahalo sa tubig. Ihahalo ito mamaya dito sa tubig at hahaluin para ilinis sa katawan ng kapatid natin. Ipapakita natin mamaya sa inyo. So, ilan lang ito na gagamitin natin. Kailangan din natin ng tabo. Kahit na mayroong tubig, mayroong hose, kailangan pa rin natin ito. So, at saka yung tabo. Kailangan natin ng pagsapit sa katawan. Ito actually ginagamit sa likod pag yan mo, ito ay comb. Na kung halimbawa mayroong tutulo sa katawan ng patay o mayroong dumi na lalabas sa sugat niya, hindi mas-fall, hindi magkaroon ng dumi yung kapan, yung ibabalot sa kanya tela. So ito naman ay gagawin natin ang pakarabang diaper, yung diaper na nilalagay sa likod, mamaya papakita natin para ito naman na kung ita-travel ang isang Muslim at mayroong lalabas sa kanyang likuran, hindi masisira, hindi mas-fall yung kapan, yung damit na ibabalot natin sa kanya. So ngayon, pupunta tayo dito, brother. Ito yung mga gagawin natin para sa pagbabalot ng ating kapatid na Muslim. Ito, actually itong kahoy na ito, ginawa itong design para mas madaling buhatin ang ating kapatid, dadalhin sa para pagdarasalan. So, nakikita nyo na napakagandang pagkagawa para very easy na i-carry yung patay. Ngayon, kailangan natin ng itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O pwede rin 5. So, pwedeng 5 o 7. Kailangan natin ng isang tela, brother, pwede. Isang tela na malapad. Ito ang tatlong bahagi. Makikita ni brother, ganito kalapad yung pangbalot natin. Okay? Ganyan kalapad. Tatlong tela ito. Isa, dalawa, tatlo. So, ipapakita natin mamaya inshallah. So, kailangan din natin ito. Ito mamaya yung gagamitin natin sa paglilinis ng likuran na ating kapatid. Halimbawa, mamaya ipapakita natin kung paano ipapalabas yung dumi na nakastack sa kanyang tiyan. Ito yung magsisilbing paglinis natin mamaya sa kanya. So, makikita natin. Ngayon, ihahanda natin kapatid kung paano ihanda yung ibabalot sa kanya, pambalot sa patay. So, sa paghahanda, sa pangbalot, ang sa babae ay 5. Sa babae ay 5 tela. Kanina nakikita nyo na sa lalaki, 3 tela lang. Pero sa babae, 5. Yung 3 tela, nakikita natin ito, ganito ang ano nito? Brother, muna. Ayan. Aso. Ayan. Ito yung sa ulo banda. So, sana yung pagtali. Ito yung dito. Isa. Dua. Dua. Apat. 5. So, yan ang nasa ilalim yung tali kasi lalagyan natin ng tela. Ito yung tela. Yan. Isa. Dalawa.
Tatlo. Okay. Yan ang itsura ng pagbalot. Ngayon, ito ay ilalagay dito. Yung sinabi ko kanina, ilalagay dito sa gitna. Okay. Ito naman, yung powder, yung itim, saka yung puting mosko na pabango, ito ay isasabi dito. Okay. Ha? Pati ito mix. Ang layunin nito na kung mayroong nalalabas sa katawan ng kapatid natin habang siya ay pinadapat, pag nabasa ito, ma-absorb niya at mababago yung resulta. Because this is most. Subhanallah, most kung pabango, yung mist na pabango, pag nabasa ito ng galing sa katawan ng tao, subhanallah, it will produce good smell. So, ito yung purpose niya. Ngayon, okay, tapos na ito. So, ngayon, ihanda natin yung kung paano hugasan ang patay ng Muslim. At yung hugasan, brother, yung design na mas maganda, sa akin actually, pwedeng hugasan sa kawayan. Yung sa sahig na ang sahig ay kawayan. Ngayon, mas maganda din na naka-elevate yung hugasan talaga ng patay. Ito ay mayroong mga space dito. Kagaya ng pinakita natin kanina. May mga space para kung ano man ang tubig na ililinis sa kanya, dumi na lalabas sa kanya, diretso ito mahuhulog. Hindi ito sasama sa kanyang katawan habang siya nililinisan. Okay? So, ang itsura niya ay mayroong space. Na mas maganda pa brother na kung pag-uwalas natin ay yung naka-elevate banda dito sa ulo. Maganyan siya. Naka-elevate siya. Para hindi tayo mahirapan mag-push ng kanyang tiyan kung palalabasin na yung dumi sa katawan. Halimbawa, dali. Ito ay patay na Muslim. Okay? Meron pa siyang damit. So, wala tayong ibang sasabihin dito. Wala tayong sasabihin, walang wikrullah, wala. Just start with Bismillah, tapos na. So, ngayon, tatanggalin natin yung kanyang pantalon na hindi siya nahihirapan. Tatanggalin natin yung kanyang damit na hindi siya magkaroon ng disrespect. So, kahit na sa pagtanggal ng damit, kailangan meron tayong pagmamahal sa kapatid natin at meron tayong tinatawag na respeto. Isipin natin na ang patay na inuugasan natin or inahanda natin sa paglilinis, tayo ito para isipin mo na magkaroon ka ng respeto sa darating na panahon kung ito ay pagbuhay ng Panginoon. Pagkakataon reminder, ano man ang nakikita natin sa katawan ng kapatid natin, kailangan ito ay itago natin. Ayon sa hadith ng Propeta Muhammad SAW, kung itatago mo ang sikreto ng kapatid mong Muslim, sa araw ng paghukom, itatago ng Allah ang sikreto mo. Ngunit kung alam mo yung sikreto ng kapatid mong Muslim, ipapaalam ng Allah SWT ang sikreto mo hanggang sa huling araw o sa araw ng paghukom. So ngayon, kukunin natin o tatanggalin natin yung damit o yung pantalon at damit ng ating kapatid. So sinabi ko kanina, simula sa tuhod hanggang sa puso. Kailangan hindi ito makikita kasi ito yung bahagi ng katawan natin na hindi pwedeng ma-expose. Ito yung private parts ng isang lalaking Muslim. So gagamitin natin ngayon is yung buntin. Okay, brother? Kung ang damit ng brother natin ay pwede pa masuot, pwede itong tanggalin with respect. But ngunit, kung siya ay patay na, kung isa napakahirap. So, ang gagawin natin, ito. Okay. Gupitin yung kanyang pantalon na hindi na-expose ang kanyang private parts.
Kaya nakikita natin with respect, yung pagtanggal, yung damit. So ito, ganun din. Pwede na yung tanggalin dito or tapos, ito sa kabila. Din. Okay, so tanggalin na natin yung damit kapatid natin. Isa naman, kukunin natin yung damit. Ito yung sa balikan. Huwag mo nagamit. Okay. Tapos, ito. Ito. Okay. So, alhamdulillah, ito ay wala na siyang saplo. So, nakikita nyo, simula nitong ganitong stage ng patay hanggang sa siya ibabalutin, hindi ito nakikita, hindi ito na-expose. Yan po ang isang napakataas na respeto ng isang Muslim sa kanyang kapatid na Muslim. Na hindi niya pwedeng i-expose ang private parts ng isang Muslim. Kanina sinabi ko, kung halimbawa ang namatay ay nanay mo, na hindi siya Muslim, nakakalungkot. Papasok siya sa funeral parlor, pagkatapos nun, bubuksan yung kanyang katawan, makikita yung kanyang private parts, yung kanyang mga pamilya ay nasa labas, nagiiyakan, ngunit ang kanilang ina, nasa loob, ay kinakatay. So, hindi yan pwede sa Islam. Ang tandaan natin, na kung ang namatay na Muslim, malalaman natin kung siya ay patay na sapagkat ang kanyang paa ay ganito ang itsura. Kaganito. Diretso na. Okay? Isa yan sa tanda na patay na tao. At isa pa, ang tanda is yung ang kanyang ilong ano ito sa kanan o sa kaliwa. Hindi na ito straight. Ito, nakaganyan o nakaganyan sa kaliwa. Yung kanyang mga joint, ito ay nagsiseparate na. Yung mga joint niya. Okay? So yan, yung tanda. Ngunit halimbawa mga kapatid, kung ang katawan ng isang kapatid na Muslim, halimbawa, itong namatay na kapatid natin, ang kanyang kamay ay ganito. Matigas na. Okay? First thing na gagawin na naghuhugas is i-massage ito. I-massage yung lahat ng joint para ilagay sa gilid. Upang kung ikaw ay maghuhugas na nasa gilid yung kamay, hindi ka mahihirapan. So, kailangan ayusin mo ito. Ngunit kung halimbawa, ang kamay ng kapatid mong Muslim ay gano'n na lang. Kasi matigas na, hindi mo naman pa mailagay sa gilid. Bawal sa Islam na baliin ito at ilagay dito. Pinagbabawal yun. Bawal din sa Islam na sugatan ang patay. Bawal din sa Islam na sampalin ang patay. Bawal sa Islam na anuhin yung buhok ng patay. Bawal sa Islam na putulin yung balbas. No. Okay? Ipapakita natin mamaya. So, ilan lang yun na bawal sa Islam. So, ngayon, yung sinabi natin kanina, ito.
Una, i-trim natin yung kanyang batas. Ito. Yung kanyang bigote. Yan. Trim natin. Kung mahaba ito. Yan. Okay. Okay. Yan. Pangalawa, kung mahaba ang kanyang kuko sa kamay, magsisimula tayo sa kanan. Bawa. Kung mahaba ito ay putulan natin. Ganito. Okay. Hanggang dito, dito. Okay. Pagkatapos ng kanan, kaliwa din. Kaliwa. So, magsimula tayo dito or sa maliit. Yan. Okay. So, yan ang paggamit natin ito. Katapos, sa paa. Okay. Dito. Kung mahaba yung kuko. No? Ulitin ko, yung shaver, ganun din. Balik tayo ng shaver. Kung mayroon siyang balahibo sa kilikili, gagamitan natin ito. Ha? Ito. Okay. Ganun natin. Alas. Tapos, yung kaliwa. Okay. Tapos na. Pagkatapos niyan, tapos na yan, no? Meron na tayo na. Okay. Ngayon, dahil sinabi ko kanina, ito. Kung may mga sugat siya, lilinisan yan at halimbawa, lagyan natin ng lagyan natin. Kung halimbawa, may sugat siya dito, linisan, ng sabon, tubig. Pagkatapos nun, lagyan natin. Okay. Kapag siya ay lumanasan. Halimbawa lang kung meron siyang sugat. Kung wala naman, so no need for this. Okay. Ngayon, pagsisimula tayo ng paghuhugas. Magsisimula ng paghuhugas. Kung ang mata ng batay ay nakadilat, halimbawa, nakadilat yung kanyang mata, i-open mo yung mata. Ganyan, unang-una, ito ay isasara. Okay? Usually, ang batay, ang joint niya dito ay wala ng connection. That's why open yung bibig. Nakanganga. So, isasarado natin yan. Pag isarado natin, pwede tayo gumamit ng isang pantali. Halimbawa lang, ganyan, itali natin dito. Diba? Okay? So, yan na. So, nakatali siya para masarado ito. Ngayon, magsisimula tayo ng paglilinis ng patay na Muslim. Bago tayo magsimula sa isang patay, mayroong nakasta sa kanyang tiyan na kailangan ito ilabas. Na hindi siya susugatan. Hindi hihiwaan. Ano ang gagawin natin? Ang gagawin natin, ang patay, itatayo natin ito ng ganito. Brother, bago siya itayo, i-open mo ito. Okay? At itatayo natin siya ng ganyan. Ganito. Halimbawa lang, ganyan. Ganyan ka. Tapos dito, ipupos ito bababa. Ganyan. Push siya bababa. Na. Okay. Tapos ibabalik siya na kasama itong tubig. May tubig dito. Pwede natin ilagay yan dito. Tubig na habang ano yung tubig. Malabas yung tubig. No? So, ngayon, ang gagawin natin ay pinakita ko kanina sa inyo itong tela na ito. Kaliwang kamay, ha? Kaliwang kamay. Ayan. Okay? Ililinis siya dito. Okay? Pag nakita mo na may dumi, kunin mo ito, tapo. Basura. Kuha ka ulit ng isa, at lagay ulit sa kamay. Okay? Linis ulit. Pag meron pang dumi, maraming dumi na lumalabas, tapon ito, pwedeng ulitin siya at ipus ulit ito. Hanggang sa, kung ikaw ay maglilinis na sa likod, bawa, ganyan, paglinis mo, pag tingin mo wala ng dumi, okay, alhamdulillah,
kailangan na magsimula sa paghuhugas. Unang-una ang gagawin sa kanya is wudu ablution. First, hugasan ng kanan hanggang sa puso. Tapos yung kaliwa. Okay. Kaliwa. Pagkatapos, sa bibig. Sa bibig. Sa bibig, brother, tandaan natin na hindi pwedeng lagyan ito ng tubig. Kasi pag nilagyan mo ito ng tubig, ito ang tendency na mag-spoil na sisira ng sapin niya. Kasi wala ito, hindi na ito makakalabas, o di kaya lalabas ito diretso sa likod. So, hindi ito pwedeng lagyan ng tubig. Gagawin lamang, kuha tayo ng ula, no? At ililinis sa bibig. Open yan, ganyan, ilinis sa bibig. Okay? Tapos, pagkatapos ng bibig, takpan yung bibig at ang ilong. Pagtakip ng ilong, kailangan ang ilinis dito ay kaliwa. No? Ganyan, kaliwa. Pagkatapos, mukha. Basahin ang mukha. Ganyan. Mukha ng tubig, yan naman yung tubig. Ganyan. Okay. Pagkatapos ng mukha, babalik tayo dito sa braso. Dito, hanggang sa siko. Kanan, kaliwa. Pagkatapos ng kaliwa, babalik tayo sa ulo. Diba? Yung nag-uubo tayo dito sa ulo, ibalik, tapos diretso sa tenga. Next, pagkatapos ng ulo, sa tenga, dito tayo sa paa. Ganyan, tubig. Okay. Pagkatapos ng kanan, kaliwa. Okay. Okay, pagkatapos nun, tapos na yung wudu. Ang gagawin ngayon sa kanya ay paliguan siya. So, pwede na tayo magamit ng sabon at saka tubig. Sabon, pwedeng powder, pwedeng bar. So, ito ay kuha tayo ng sabon, lagay natin sa haluin. Hindi kaya, pwede rin sabunan diretso. Ganito, kuha ng sabon. Sabunan diretso, ulo. At kanang bahagi muna. Kanang bahagi. Ganyan. Kanang bahagi. Pasok mo siya. Pasok. Okay? Kanang bahagi. Okay? Dito sa private parts, brother, tandaan natin na ihahawak natin dito ay kaliwa. Ganyan. Okay. Pagkatapos nun, kaliwa. Sabunan. Katawan. Sa ito. Okay. Dito. Okay. Pagkatapos ng sabon at tubig, banlawan. So, ito na ngayon. Babanlawan namin. Banlawan. Habang tinatakpan ito, ililinis ang buong ulo. Kunin na natin ito inshallah para at least sa gagawin yung pagkana natin. Nakasarado yan. Ganyan. Tapos, kanan ulit. Linisan. Ito. Ganyan. Ito. Ipapasok ko siya. Pasok yung tubig yan. Ganyan. Tapos, dito. Okay. Bandaw. Balik tayo sa dito. Brother, kanan, tapos likod. Kung malaki ang tao, malaki ang, halimbawa, matay, madali lang i-paikotin. Ganito lang gagawin natin. Paan natin, at saka ipatong yung kanang paa niya. At saka ganito, oh. Ganyan. Okay, sige lang. Okay, ganyan. Tapos, lilinisan dito ng assistant mo, halimbawa. Tapos, dito sa likod. Ganyan. Tapos, ibalik siya. Okay. Tapos, kaliwa. Balik ganon. Kaliwa. Tapos, sa kanan, ganun din. Patong ito. At ito. Okay.
Ganon. Tapos linisan. Yan. Sa likod. Dito. Kailangan kaliwa. Okay. Tapos, linisan. Tapos ibalik siya. Tandaan natin, brother, habang minumove natin yung patay, ginagalaw natin ang patay, sa kanan, sa kaliwa, kailangan with respect. Hinay-hinay. Huwag yung parang barumbado ka na minumove yung... No. With respect and love. Okay? So, balik natin. Okay. Tapos na yung sabon at tubig. Pangalawa, kailangan gamitin na natin yung cedar o yung mansanitas, no? Yung dahon ng mansanitas na dinikdik at ihalo sa tubig. Halo sa tubig at ito ay haluin at ipaligo sa kanya. Okay? Ipaligo sa kanya. So, simula tayo sa ulo. Ganyan. Tapos, kaliwa, kanan. Okay? Ganon. Tapos, ganyan. Piliin niyo sa buong katawan. Pagkatapos niyan, dito sa kanan. Pagkatapos ito, sa likod. Ganon din. The same process yung assistant. Ganyan ulit. Ganyan ulit. Ganyan. Dito sa likod. Ganyan. Okay, habang hindi nakikita ang kanyang aura o yung private parts. Ganyan. Okay. Tapos, babalik siya. Kaliwa ulit, kaliwang bahagi ng katawan. Okay. Buhos, ganyan. Ganyan. Okay, habang ito ay nakatago sa loob. Pass on. Okay. Tapos yan. Ganyan. Okay. Tapos, yung kanina pinakita natin na ano siya. Okay? So, pagkatapos ng banlawan, tubig ulit. Kukunin namin ito. Dito, babanlawan. So, banlawan natin. Una, kanan ulit. Ulo. Ganyan. Tapos, kanan. Bahagi ng katawan. Tapos, ang kanang bahagi. Dito. Sa private parts. Ganyan. Dito. Okay. Tapos, dito sa kaliwa. O. Ganyan. Okay. Saka sa likod. So, nakikita nyo kapatid, na ilang beses na tayo naghuhugas, still hindi pa rin nakikita yung aura ng kapatid natin yung private parts. Pupunta tayo ngayon sa pangatlo kasi nabalawan na siya. Ito ngayon yung paghuling paligo sa kanya. Tubig at saka alkampor. Yung alkampor, ihalo sa tubig at hahaluin. Okay? Ang alkampor iba. Pag tayo ay naglagay ng alkampor, ganito lang. Ganito. Buhos, ganyan. Sa buong katawan. Okay? Buhat dito. Okay. Ganyan. Buong katawan. So, tapos sa likod. Okay? Yan ang pinakalas. Sa alkampor, hindi pwedeng banlawan. Okay? Hindi pwedeng banlawan. Makikita natin na sa katawan ng patay, makikita mo yung ano ng alkampor. Ganyan. Okay? Makikita mo. Ang purpose nito, ito yung magsisilbing magpapastip, patigas ng katawan ng patay. Pangalawa, ang layunin, alhamdulillah, na hindi siya pupuntahan ng buhod sa kanyang grave. Okay? Yan ang layunin, o yan ang purpose ng alkampur. Preserve, parang ipipreserve siya. Para sa insekto. No? Para sa insekto na hindi siya ano yung insekto. So ngayon, ang gagawin natin is ganito lang. Ganito. Alhamdulillah, still with respect. Ganito lang. Dampi-dampi lang. Dampi-dampi. Okay? Yan. Dampi-dampi, ha? At saka ngayon, kukunin natin yung basang dala.
at papalitan natin na tuyo. So itong kasandalan, yan natin dito. Okay? So tapos na tayo sa paglilinis sa kanya, paghugas sa kanya. Ngayon, itong patay ay gagawin na natin, babalutin natin. Dadalhin natin siya ngayon sa kung saan nakahanda na yung pinakita natin kanina upang siya ay babalutin. So, ang pagbuhat nitong patay, papunta doon sa kung saan natin babalutin siya, kailangan ito ay may respeto, with respect. Okay, ba? Hinay-hinay. Ayan. So, andyan na. Still, brother, nakikita nyo na nakatakip pa rin yung aura ng patay. Hindi pa rin na-expose. Pagkatapos na siya ay ilagay na sa kung saan siya ibabalutin, no? Ganito na yung itsura niya. So, gagamitin natin ngayon, inshallah, itong oil-based na mist, yung pabango na oil-based. Ilalagay ito sa bahagi ng kanyang katawan na ginagamit niya sa pagsujud. Okay? Dito. Pati ilong. Pagkatapos. Dito. Pati ilong. Tapos, yung kanyang kamay. Kanyang kamay. Kanan. Tapos, yung kaliwa. Salam. Kaliwa. Tapos, tuhod. Tapos, kaliwa. Tapos, paa. Paa. Okay. Kung may marami pang natitira na pabango, pwede ito ilagay dito. Sa barbas, pwede ilagay. Dito, katawan. Okay. Pwede natin yan. Okay. Pabango. Okay. So ngayon, babalutin na natin yung patay. Okay. Now, ganito. Una, kung nasa paa ko, left over right. Kung nasa paa. Kung nasa ulo ko, right over left. Ganito, brother. Ha? Pwede ganyan lang. Sige. Sige. Ganyan. Okay. Hawak dito. Iwan. At kukunin natin yung sapit. Okay. Ilan? Ito ay nakatakip ha? Yung nakatakip ka niya. Takip yan. Okay? Okay. Next. Sige, siya mo lang. Ganun mo. Hindi, ito muna. Sige. Ganun mo siya. Yan. Yan mo na. Yan. Okay? Pwede ba kayo? Hindi, kahit ito. Yan naman yung okay? Sige. Ilubukas na yun dahil hindi lukas tayo. Okay, brother? Ipag mo na eh. Okay. Yan. Ito, ayun. Sasarap na.
identify ito na ito yung ulo. Ito yung ulo. Ito. Ayan. I-check lang natin kasi kailangan ito ay masikip. Yung hindi lang masyadong ganito lang. Okay. Bawa yan na. Isa. Tapos, sige. Ayan. Dahil makikita nyo na dito sa kaliwa lahat yung naka-ribbon style na tali. Kaliwa ha? Nasa kaliwa lahat. Anyway. Ilan na lahat? Ito. Ha? Ayusin na natin sa ulo kasi hindi maganda. Saan na? Ayun natin sa ulo ha. Dali na siya masal kasi ito kailangan ma-emphasize ito na ito yung ulo. Okay, ito lang ha. Chef, okay lang? Ayan. Ito. Ayan. So, tali. Okay lang, Chef? Salamat. Okay, ganyan. Okay, ito yung sa ulo. Okay ba? No? Ngayon, kung yan ang ulo, o sabihin dito yan nakaganon, no? Di ba ganda, no? Maganda. Okay, ganyan. Ganyan, halimbawa. Okay? So, yan ang ulo. Ngayon, dadali dito sa masjid. Kaya nga nagkaroon ng ganito, kasi ito ay bubuhatin. Dalhin sa masjid. Okay? So, lalagyan natin sa baba. Brother, ang imam, kung ang patay ay isang lalaki, ang imam ay nasa ulo. Kung ang patay naman ay isang babae, ang imam ay nasa gitna. Okay? So, yun ang rules. Ngayon, magdadasal kami. Ako yung imam, nandito yung mga tagasunod. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung mayroong 40, okay? Apat na po, 40. Kung mayroong 40 na mananampalataya ay nagdadasal sa patay, at itong 40 na ito ay hindi gumawa ng shirk, yung paglagay ng katambal sa Allah sa pagsamba, lahat ng hinihingi nila ay sasagutin ng Allah.
Yan ang unang hadith. Pangalawang hadith na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na kung may nagdadasal sa patay na tatlong line is good sign. Inshallah. Okay. Ang pagdadasal sa patay kailangan ng 4 na takbir. So, una, Allahu Akbar. Ang unang babasahin sa unang takbir is Al-Fatiha. Al-Fatiha lang. Allahu Akbar. Ito yung pangalawang takbir. Sa pangalawang takbir, ang babasahin ng imam ay second tashahud. Salat al-Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Ito yung pangatlong takbir. Sa pangatlong takbir, ang gagawin ng imam ng lahat ng mga nagdadasal ay magdasal para sa patay. Okay? Dua para sa patay na siya ay patawarin ng Allah, siya ay iligtas ng Allah sa kaparusahan sa impyerno, kaparusahan sa grave, bibigyan siya ng Allah ng lugar sa paraiso, nilinisan siya ng Allah SWT. Yan ang pangatlong takbir. Pang-apat na takbir, Allahu Akbar. Wala kang sasabihin o gagawin except Assalamualaikum warahmatullah. Isang taslim lang sa kanan. Pagkatapos nun, alhamdulillah, bubuhatin ang patay kahit di sinong buhat at galing sa grave. Pagbuhatin dito sa kabila. Dito sa kabila. Okay. Papunta na ito, brother, sa grave. Ngayon, ililibing na natin yung patay. Ang libingan natin ay ganito. Halimbawa, ipasok na natin sa libingan. Brother, ang libingan ng mga Muslim ganito. Ganito, ha? Ito ay hukay. Ito ay hukay. No? Ngayon, ang hukay na ito, merong hukay dito na maliit. Merong hukay na maliit. Kaya ang patay na Muslim, gagawin. So, ngayon papakita natin kung paano siya ibababa sa hukay. Kunyari ito yung hukay. Ito yung hukay, ibaba. Kunyari itong hukay. So, kukunin ng patay. Ang patay, dadaan siya pag ganito. Okay? So, buhatin natin. Maulong ulo. Maunang ulo. Kasi nandun yung kibla. Nandun ang direksyon ng kibla. So, maunang ulo. Buhatin niyo. Ayun, sa gitna. Dito ako. Hugot mo na. Diyan ka sa gitna. Kasi ako hugot. Bismillah. Okay. Okay. Next isa. Halika dyan. Isa. Ipapasok yung patay sa... Brother, ilagay mo dito. Sige, sige. I-gawin mo yan ang parang ano. Yan din na. Sige. Ipasok yung patay. Sige, pasok natin. Punta dalawang tao lang. Okay? Ganyan. Ipasok sa butas. So ngayon ang hukay ganito. Tapos mayroong L dito. Maliit na butas. Ipasok siya, nakapasok na siya. Ganito ang gagawin. Kaya lahat ng tali ay nasa kaliwang lahat kasi ito ay tatanggalin. Ganito lang. Tanggal yan. Yan, tanggalin din yan. Okay, ito, tanggalin din. Yan. Yan. Okay, at ito ay lalagyan ng kalang dito. Ito ay nakaharap sa okay. Pahintil ay yapit. Yan. Now, ganito ngayon ang mangyayari. Nilagyan ng tela set. Ayan yung toilet. Bigyan natin ng matigas na, pinatigas na lupa. Yung clay. Okay? Pinatigas na lupa ito. Lagyan natin dito para hindi siya babalik. So, nakaharap siya sa kibla. Ngayon, itong maliit na butas dito, ganyan, maliit na butas na ito, tatakpan natin ito ng lupa, din yung pinatigas na lupa, at lalagay dito. Ganyan. Ha? Lahat yan. Isasarado siya. Pag nasarado na yan, inshallah sa computer, magawa naman yan, no? Isasarado na yan, lahat,
Pagkatapos na, wala na. Okay? Nakasarado na yan. So, ako ngayon na nasa hukay, lalabas na ako sa hukay. Lalabas na, at pagkatapos labas, lalagyan na ng lupa. Okay? Ang sundan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na kukuha ka ng tatlong ng lupa at lagay mo dun sa dakot ng lupa, tatlong dakot ng lupa at lagay mo dun sa bago pumasok o ipasok na, sabihin mo na Bismillah, ililibing namin to sa sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun lang. So, yan ang paghuli na paghahanda, paglibing sa patay ng Muslim. Napakaganda at nagkakaroon ng respeto, nagkakaroon ng pagmamahal, nagkakaroon ng tinatawag na security, at alhamdulillah, kahit nasa libingan, ay nilalagyan pa rin ng respeto ng pagmamahal ng isang Muslim. Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam na Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.